Fuck, it's dead end. Hindi pa tapos yung daan. Exchange places during the race. Good afternoon mga pards. We are now driving papuntang Bicol, and now we are at Bitukang Manok or Zigzag Road, or they call it EMI dito sa Timolan, Quezon. So it's a pretty good afternoon. Medyo late na tayo umalis na Metro Manila after lunch na around 1, and time check it's around 4:15 in the afternoon. So definitely aabutin tayo ng dilim sa daan, pero what's good about this is yung sasakyan na gamit natin ngayon is walang tint yung harap, may visor lang, yung visor tint lang na tinatawag. And another good thing sa drive natin ngayon is we are driving a pickup truck, medyo modelo compared dun sa B2200 natin. Ito medyo modelo. This is a 2022 Mitsubishi Strada. So ayan, as you can see, that's the Quezon National Forest Park, or tinatawag nilang EMI. So itong daanan na to, just to share lang, yan, maraming na namatay dyan. Just to share lang, itong daanan na to sa gitna ng bundok, kaya nga naging Bitukang Manok dahil pa akyat ng bundok, zigzag. Ito yung old road na nagko-connect between Metro Manila, Quezon, papuntang Bicol. So kung papunta ng Bicol, dito ka dadaan, walang ibang daanan nun. Unlike ngayon, meron ng daanan dun sa kabila, which is the diversion or the new road. Noon, akala ko ito yung diversion, yun yung new road, baliktad pala. So mas naunang nagawa ito kesa dun. Ganda ng hapon, so fresh air. Dito sa EMI, usually tumitigil ako dito sa taas ng park para magpahinga or mag-toilet. Pero since hindi pa naman ako nawiwiwi and medyo nagmamadali tayo dahil aabutin nga tayo ng dilim sa daan, next time na lang tayo tumigil at magpahinga. Next time na lang tayo tumambay dito. So ngayon, tuloy-tuloy na lang muna yung ride. Ganda rin talaga ng forest dito. Minsan sa mga road trip na ganito, makakapag-reflect ka din, makakapag-isip ka. Pero dapat paghandaan mo yung music. It's a very long drive. So mga pards, nakababa na tayo ng EMI or ng Zigzag Road. Tara, samahan nyo ako sa road trip papuntang Naga City sa Bicol.
Yung mga ganun daanan ang gusto kong madaanan soon. Something new. Siguro dahil sa pagiging adventurous natin, nahihilig akong pasukin yung mga substreet or yung mga papasok na daan. And I always wonder kung saan yung labas nun. Katulad nung kanina. So dito yung sa Timonan. And maybe someday pag tapos na yun, doon na tayo dadaan. Dahil nga sa curiosity natin and pagiging adventurous, I always wonder and wanted to go dyan sa isla na yun. Maybe someday pag kaya na at pwede na, eh maikot natin ang lahat ng lugar, municipalities and cities sa buong Pilipinas. Ultimate dream yun. Ultimate adventure yun. Tulad ng isla na yun. At lahat ng municipality sa buong Pilipinas. Maybe riding a camper van para tipid. At least pag naka-camper van ka, nandun na lahat. Dito tayo sa Plaridel, Quezon. Hindi ko alam kung bukas na yung daan na to. Galing tayo dun kanina. Tara mag-explore! Bukas na kaya to? Sarado pa. Sarado pa ba? Kuya, bukas na daan? Ha? Bukas na, are? Bukas na, diretso lang. Diretso lang, sige. Kailangan ka lang bawat. Okay, salamat! Sorry, meron ka na dyan. Okay, bukas na raw. So first time kong dumaan dito. Bypass road ng Plaridel. At medyo off-road pa. Again, buti na lang at advantage natin na naka-pick up tayo ngayon. Mataas ang sasakyan, malaki yung gulong, at kaya yung mga light trails katulad nito. So bagong daan, bagong discovery. Oops. Alright. Na-testing tuloy off-road capabilities itong sasakyan na to. Uy, dandan lang. So off-road pa nga siya. Light trail lang naman. Pero kaya naman. It's just medyo tricky lang kasi baka mabalahaw tayo. Diba? In off-road na. Hindi kaya ng kotse dito. Well, kaya naman siguro pero mahihirapan lang. Kasi medyo malalalim katulad niyan, oh. Malalim to. Siguro nga mukhang may na stuck na doon. Medyo sketchy ng konti pero confident naman ako sa sakyan natin. Fuck, it's dead end. Hindi pa tapos yung daan. Babalik tayo. Hindi pa tapos yung daan. Sige, curiosity. Ito, bumalik din to. May trail din dito ng sasakyan. So, ano ba naman kasi yan? Ba't wala man lang harang? I think we just lost
5 minutes or maybe 10 minutes of traveling time. Pabalik tayo sa main road. Bad trip yun si kuya. Bukas na re. Diretso lang. Diretso lang. So ito, totoo na to. Bicol Bypass Road. Light vehicles lang. So nakadaan na rin naman tayo ng ilang beses na dito. This is the bypass road ng Gumaca, Quezon. So bypass meaning hindi ka nadadaan mismo sa bayan ng Gumaca, na kung saan napaka-heavy ng traffic. Pahapon na it's around 5:09 in the afternoon. We are halfway na papuntang Bicol or papuntang Naga. Halfway is Gumaca, Quezon on my estimate sa tagal ko ng pag-drive dito. Enjoying the sun, enjoying the view. Tigil muna tayo dito. Ang daming mangga. Tigil muna tayo. Yeah. Okay. Stop over muna tayo. Ganda ng araw. So mga parks, nandito nga tayo ngayon sa, actually kalalampas lang natin I think ng Gumaca, Quezon. So I think it's around 5:30 na ng hapon. And this is our first stop. At napansin ko meron ngang release ng tren. I think dyan dumadaan dati yung Bicol Express or yung PNR. At may mga nag-swimming din, no? So I think it's a good time din na maglakad-lakad ng konti. So meron ditong trail punta dun sa baba. Daming manggang nahulog, nabubulok na lang. Oh, nice. Wow. May ganito pala dito. Ganito ang perspective pag nasa ilalim ka ng tulay at release ng tren. So imagine dito dumadaan yung PNR. Never got the chance na makapag-ride ng tren or makapag-sakay ng tren. Maybe someday. Sarap pa sanang tumambay. Kaso medyo nagmamadali na tayo. So lampas halfway pa lang tayo. We have still 3 to 4 hours of driving to do. Pero let's have a few minutes para mag-reflect.
Sarap pa sanang magstay para abangan yung sunset or panoorin yung sunset. Kaso we need to go. We need to move. So kung mapadaan kayo dito sa somewhere, actually main road lang naman to ng Gumaka, paliko. Nakatigil kayo dun sa area na yan. Ang asim, ang daming manggang nabubulok. So tara. Alright, we're back. So palabas na tayo ng bypass road dito sa Lopez, Quezon, at may ginagawa ditong, ano ba to? Parang poste or skyway. Imposible naman mag-skyway dito. Or maybe meron itong connection sa ginagawang Cubex or Quezon Bicol Expressway, na kung saan ito ay magko-connect from Santo Tomas, Batangas all the way papuntang Bicol. So I think ang finish ng project nun is around 2026. Pero someday i-ride natin yan at ita-target natin na magawang mag-drive from point to point ng expressway mula Bicol hanggang sa Rosario, La Union. So abangan natin yun, maybe in a few years. Let's see. That's a good adventure. Imagine mo, you will be traveling from Region 5 to Region 4, NCR, and Region 3, Central Luzon. So I think that will be an epic adventure. So gawin natin yan someday. Ang tagal naman. So mga parts, we are stuck. We've been on standstill for almost an hour already. Kakagalaw lang, pero wow, overtake pa. We are somewhere in between Calawag, Quezon and Santa Elena, Cam Norte. Stand still for almost an hour. May aksidente yata. Wala kami kasalubong, hindi rin kami gumagalaw. So definitely there's something wrong. Ang masama dito, sa area na to walang signal. So wala rin masyadong radio station. Ay nako. It's already 7:13 in the evening. Hindi pa tayo nagdi-dinner. Bala ko sanang umabot ng hapunan kina mama, but I think hindi na ako aabot. So estimated time of travel from here, kung sakaling dire-diretso, is more or less 2.5 hours. Pero since hindi nga tayo gumagalaw, good luck. So sige. Oh no, ayan yung aksidente oh. Tumumba. Hintel na, nasa Calawag, Quezon pa rin tayo. Okay, sige, tuloy na sa drive. Welcome to Bicolandia. Dalin na. Mga parts, we just crossed the boundary ng Camarines Sur. We are now at Del Gallego.
This is the first town sa province ng Camarines Sur after Tagkawayan, Quezon. So currently we are at Andaya Highway. This is a one stretch ng road na kadalasan walang signal. So far yung daan was okay naman. I would say better than before, dahil dati talagang ang lalalim ng lubak. Meron pa din naman, pero advantage nga na malaki yung gulong natin or malaki yung sasakyan, kaya hindi mo masyadong ramdam yung konting lubak. So siguro mga 1.5 hour pa nasa Naga na tayo. Okay. Napakalaking advantage talaga na yung windshield mo is walang tint. Kahit madilim, yan, naka high beam ka lang, tulad ng ganito, kita mo siguro mga 40 meters more or less. Mga pards, we just arrived sa Naga City. I miss home. Ay! And finally we're back home safe. Time check, it's around 10:10. So medyo mahaba yung biyahe, but thank God we are safe. I think that's it for today mga pards. Sana nagustuhan niyo ang video natin today. Lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka papipili? Hard work pays off. Pwede both.